Hi, good morning. It's gardening day. Ayan guys, yung mga tanim kong talong at meron ako ditong mga balat ng saging. Hiniwa-hiwa na to ni Mister at ilalagay ko siya dyan sa talong. Binilan nga pala ako ni Mister ng gloves para daw protected ang kamay ko pag nag-gardening. Thank you, Mister. Hinahanap niya daw talaga yung maliit lang. Pero sabi naman dito, fit to all sizes. So, sabi niya kung hindi daw to magkakasya sa aking kamay, bibili niya daw ako ng mittens. Grabe naman siya sa akin. Ay, sakto naman po. Ang ganda, oh. Bago nga ako maglagay ng balat ng saging doon sa aking mga tanim na talong, sinilip ko muna yung iba ko pang mga halaman at napansin ko nga itong okra. Yung tanim kong okra ay nalulunod na. Ang lakas kasi ng ulan kagabi guys. So sobrang lakas ng ulan, hindi na siya na-drain. Oopsie, wag kang mapuputol. Ito pa naman yung iniingatan ko kasi red okra siya. Napaka-rare. Dalawa lang yung buto ng red okra ko. Yung isa, namatay, naputol kasi. So ito, ang iniingat-ingatan ko, itong red okra. Kaya mamaya ililipat ko nga muna siya. Ilalagay ko siya dun sa hindi masyadong mauulanan. Kasi baka mamatay, sayang naman. Gusto ko pa naman makakita ng pulang okra. At eto guys, yung iba kong mga tanim ng okra, nagbulaklak na siya. At sa tabi niyan, meron akong tanim na green pipino and white pipino. Tapos yung nandito ay mga sitaw. And dito naman, meron akong tanim na labanos or radish. Ang ganda, nagbulaklak na siya. I have the lemongrass there and mga oregano. Tapos, yan nga, mga pipino, white and green pipino. Tapos, meron din akong tanim na sweet kamote. Kailangan ko kasi ng talbos ng kamote madalas. I have here the bataw. Ayan, gumagapang na siya. Tapos, ang aking mga sili. At ito nga pala yung second batch ko na tanim na talong. At ito naman yung another batch. Medyo matagal silang lumaki. Pero pag nagbuhay at nagbunga ay sulit na sulit naman. Kasi yung first batch ko nga na tanim ng mga talong talaga ang dami niyang magbunga. Akala ko nga mamamatay na kasi napeste. Pero no, nabuhay siya guys. And dito, meron akong mga tanim na kangkong. Tapos sa bandaron is ampalaya. May dalawang sako dyan, that's luyang dilaw at yung luya na hindi dilaw. Hindi dilaw. I mean yung the usual na luya, ganon. Tapos sa baba, sa likod bahay naman, nandun yung mga tanim ko ng mga kamatis, saluyot, alugbati. Meron akong munting kalamansi na magaling magbunga at lemon tree. At meron din nga pala akong katanim na kalabasa. So, ito nga yung ginagawa ko na pataba sa aking mga halaman. Anything na balat ng prutas, balat ng gulay, pero pinakamaganda, balat ng saging. At dahil umuulan nga tuwing hapon at gabi, ganito na lang yung ginagawa ko. Hinuhukayan ko na lang yung gilid ng lupa niya, tapos dun ko nilalagay itong mga balat ng saging. Kasi guys, hindi ko na siya didiligan dahil malulunod sila. Sa tubig ulan pa lang ay dilig na talaga sila. Kaya binabaon ko na lang yung mga balat ng saging. Pero nung summer, ang ginagawa ko, binababad ko sa tubig yung balat ng saging overnight. Tapos yun yung pandidilig ko. Pero dahil ulan nga ng ulan tuwing hapon at gabi, ganito na lang para ma-absorb pa rin nila yung katas nitong ginagawa kong organic fertilizer. Sana pala nag-t-shirt ako no, galit na galit yung braso ko dyan. Anyway, per batch nga pala yung paglalagay ko ng fertilizer. Kahapon, yung mga tanim kong kamatis ang nilagyan ko, ngayon naman itong mga talong. Then the next day, yung mga sili. Hindi naman kami nauubusan ng mga balat-balat lang mga gulay at saging, prutas, ganun. Kaya hindi sila magkakaubusan. Walang tampuhang nagaganap na paglalagay ng organic fertilizer sa mga halaman. Habang ako nga ay busy sa paglalagay ng mga organic fertilizer dito sa aking mga talong, ang mister ko naman na rest day ngayon ay busy rin sa paglilinis ng kanyang crayfish grow out pond. Kaya nga, tinatanggal niya muna itong mga aqua plants, tapos sunod niyang tatanggalin ay yung mga hides. Mabilis nang dumami itong mga aqua plants niya. Kaya para mabawasan, pinipili ko yung mga nasira or yung hindi ganun kaganda. Tapos, ginagawa ko rin siyang fertilizer sa aking mga tanim. Lalo na sa mga tanim kong kamatis. Mabilis kasi silang mag-dry. So, kung meron ito sa lupa, hindi sila ganun natutuyo. Ayan no, pinipili ko siya. Sabi ko nga kay mister, kukuha lang ako ng mga isang tabo lang naman. Matapos ng tanggalin ni mister yung mga aqua plants saka yung mga orange na hides, magsa-siphoning naman siya. Hihigupin ito yung maduming tubig or latak ng pond. Dito nga rin ako kumukuha ng mga ipinandidilig ko sa mga halaman.
May host kasi yan, diretso sa baba. So, madali lang magdilig ng mga halaman sa baba. At syempre, dito rin. Ngayon nga lang, masasayang kasi di naman ako magdidilig. Anyway, after nga ni Mr. linisin yung kanyang crayfish grow out pond, eto naman yung sunod niyang nililinis, yung mga aquarium niya. Dito naman nakalagay yung mga crayfish breeder. And guys, look may nag-molting. Ayan ang kanyang exoskeleton nakalutang. Kanino to ang exoskeleton? Sa'yo yan, no? Ayan guys, feeling ko dito siya sa crayfish na to. Kamukha niya eh. Very good, nag-molting siya. Ibig sabihin, lumaki siya, hindi na siya kasya sa kanyang shells. Good job, crayfish. Good job. Ito pa yung iba niyang mga breeder. Nandito pa yung iba. Ayun, ang laki niya guys. Talagang nanlalaban sila. Oh no. Gusto kong hawakan kaya lang natatakot ako, malaki kasi. Sa liit ng kamay ko, yung sipit nila parang isang daliri ko na. Feeling ko masakit silang manipit. Kaya wag ko nang subukan. Dito sila nakalagay, nilinis lang yung kanilang aquarium. At may another project si Mister. Gumagawa siya ng aquascaping para sa guppy fish pond. Diba? Ang cute. There was ay, di ba? Ay, hindi daw pala laruan. So, back to the crayfish tayo. Pumasok na daw kayo sa inyong mga hides kasi babalik na kayo sa aquarium. Hapon na nga guys, at habang si Mr. ay busy sa kanyang mga crayfish, magpe-prepare na ako ng lulutuin ko for our dinner. Dito ko sa likod bahay, ang ganda ng tubo ng aking mga saluyot. Ayan ang dami. Ang lago ng mga saluyot. Napaka-healthy niyan guys. Magluluto ako ng tinolang manok. Lalagyan ko siya ng dahon ng saluyot. Kaya tara, mamimitas muna ako. Dala ko yung aking cute na basket. Mukhang uulan na guys, kaya kailangan ko na rin kumuha ng dahon ng malunggay at lemongrass. Ayan, napakaganda naman pala talaga ng tubo ng mga saluyot na to. Eto guys, fresh from the backyard. Tapos ito nga yung aking munting kalamansi. Masipag magbunga, and my lemon tree. Yung mga nasa paso na puti, yan ay mga kamatis. Tapos dito naman sa bandang gilid ay kukuha naman ako ng dahon ng malunggay. Medyo umaambo na guys, kaya nagmamadali na ako. At ito na nga yung mga dahon ng malunggay ko. Next, akyat ako sa rooftop para kumuha ng lemongrass. Ito nga yung aking mga kamatis. Sa likod niyan ay may kalabasa. Umakyat na nga ulit ako dito sa rooftop dahil kukuha nga ako ng lemongrass. Sabi ni Mr. pag bumunot ako ng lemongrass kasama yung ugat. Pero ang hirap bunutin, ang tigas. Tapos pag binubunot ko siya, napuputol. Hindi ko masama yung ugat. Ayan lang Nasasayang kasi napuputol ko lang. Okay na siguro to. Tapos bigla na ngang bumuhos ang ulan kaya bumaba na ako. Bala ko pa nga sanang kumuha ng mga dahon ng sili. Magpupurunin kasi dapat ako kanina, nalimutan ko. Kaya lang hindi ko na kinuhanan kasi lumakas na talaga yung ulan guys. At eto nga lang yung nakuha kong lemongrass. Sabi naman ni Mr. ay okay na to. So yan, simulan ko ng himayin yung dahon ng malunggay at dahon ng saluyot. Natutuwa talaga ako nakakapagtanim ako. Kasi dati, dun sa Manila kami, ultimo dahon ng malunggay kailangan namin bilhin. Kasi walang space para magtanim. Kaya dito, sulit na sulit. Kahit konting space niyan, tataniman ko. At naimay ko na nga yung dahon ng malunggay. Sinunod ko naman itong dahon ng saluyot. Tapos, isusunod ko yung sayote, yung luya, sibuyas, bawang. At ito nga na nahiwa ko na lahat. Isa-isa ko nang hinugasan yung sayote, dahon ng saluyot, at yung malunggay. Pati rin dahon ng siling haba. Tapos, ginisa ko na yung sibuyas, bawang, luya. Nilagay ko yung chicken, tapos tubig, and nilagay ko na yung lemongrass. At nalimutan ko nga kumuha ng kalamansi. Medyo tumila na yung ulan. Gusto ko kasi may sausawan ng patis na may kalamansi at siling labuyo sa tinolang manok. At ito na nga guys, kulong-kulo na itong chicken. Nang malambot na yung sayote ay nilagay ko na tong dahon ng saluyot. Isusunod ko na dyan yung dahon ng malunggay. Meron na nga rin itong pampalasa, ground pepper, patis, at Knorr chicken cubes. Ang sarap ng sabaw, nanunuot ang lasa ng manok. Kita nyo naman sa kulay ng sabaw, napaka-yummy. Ayan, at nailagay ko na nga rin yung dahon ng malunggay. Pakukuluan ko na lang to ng mga 3 to 5 minutes. At okay na to. At maya-maya nga isinaling ko na sa serving plate. Naghain ako para makakain na kami. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!